Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, una sa lahat, Popoy at Bea, ay gusto ko kayong batiin na magandang tanghali. Sana ay masarap ang pananghalian nyo ngayon at syempre, ganun na rin sa lahat ng mga kamorkada nakikinig sa programa ninyo. Ako nga pala si Benny, nasa mid-20s na and still single. Pero happy naman. Hindi ko na siguro idedetalye kung ano yung trabaho ko. Pero masasabi ko lang, isa akong alipin ng kapitalismo na nagtatrabaho ng 8 hours a day, 5 days a week, at minsan nga ay sobra pa. Masaya naman ang experience ko sa trabaho ko so far. Ang kaso nga lang, may mga pagkakataon talaga na nararamdaman kong sobrang pagod at burned out na ako. Kaya kailangan ko talaga ng maraming travel goals at getaway. Popoy at Bea, sa tuwing gusto kong maglamyerda out of town, madalas, ang kaibigan kong si Dante ang nahihila ko. Pareho kasi kaming binata kaya marami kaming time, lalo na kapag weekend. Marami-rami na rin na mga lugar ang napuntahan namin at probinsya. Pero isang outing ang hinding-hindi ko makakalimutan. Ay, sa wakas nakarating din. Sarap ng simoy ng hangin dito, no? Oo nga panalo. Buti na lang talaga sumama ako dito. Nako, sayang hindi mo masyadong nakita yung bukal ni Wayway kanina. Puro ka kasi tulog sa biyahe eh. Gusto ko nga matulog ulit eh. Baliw, nagbakasyon ka pa kung matutulog ka lang din naman. Teka, saan ba yung transient house natin? Wait, hanapin ko yung tour guide. Sir, Oh, yun pala eh. samahan ko na po kayo sa tutulugan niyo, sir. Sige. Mabuti pa nga at nang makapagpahinga muna bago gumala. Pag may kailangan kayo, sir, andun lang ako sa kabilang kubo, ha? Iba kasi dialect ng mga tao dito eh. Hindi sila masyadong sanay sa Tagalog. Baka mahirapan silang intindihin kayo. Sige, salamat ah. Wala yun, sir. Una na po muna ako. Okay. Uy, ano, hihiga ka na naman? Tara, maglakad-lakad tayo sa labas. Mamaya na, ikaw na lang muna. Antok pa ako eh. Bira talaga tong si Boy Antuki, no? Iba na lang sinama ko dito eh. Walang signal dito. Malamang probinsya to eh. Loh, kailangan ko i-text sila Ermata nandito na ako. Baka mag-alala yun. Di tara, hanap tayo signal sa labas. Ay, sige na nga, tara. Bilisan mo. Bad trip naman. Pahirapan ng signal. O Bes, dito naman, kunwari naglalakad ka. Paano? Hindi ko alam yun eh. Uy, mga bakasyonista din to mga to. Nako, kung suswertein ka nga naman Kaya gaganda pala ng view dito sa labas. Basta kunwari naglalakad ka papunta sa akin. Ganito? O ganyan, ready, smile. 1, 2, 3. Tagalog ang salita. Pero bakit parang hindi ko sila nakita sa van kanina? Selfie naman tayo. Sige. Excuse me, gusto niyo picturean ko na kayo? Okay lang, kuya? Sus, wag niyo na akong tawagin kuya. Pare-pareho naman tayong mga bakasyonista dito eh.
Okay. Dito na lang sa phone ko. Thank you. Okay. Ready? Wait! Hoy, Don! Ano, hindi mo ba tatanggalin yung shawl mo? Sayang naman. Nahihiya ako eh. Sige na, tanggalin mo na. Sexy-sexy mo kaya. Kung ayaw mo, ako na magtatanggal niyan. Uy, ano ba? Uy. Sexy ah. Sexy kaya, di ba kuya? Ha? Oo. Kita mo na? Ready na? Smile. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Yay! Thank you! Tara na, Bes. Baka lamigin pa ako rito eh. Breakfast muna tayo. Let's go! Grabe yun na yun. Hindi man lang nag-offer ng breakfast. Tol! Ano, nakahanap ka ba signal? Oo. Hina nga lang eh. Pero nasend ko naman yung text ko. Good. Pare, kilala mo yung dalawang babae na yun? San? Ayun o, yung papunta sa kubo. Oo. Kasabayan natin yun na dumating kanina. Type mo? Oo pre, lalo na yung isa, yung mas maliit. Naku, napaka-sexy pare. Kung nakita mo lang sa mga lapitan. Patay tayo dyan. Teka. Kung kasabayan natin silang dumating kanina, bakit hindi ko sila nakita sa van? Puro ka kasi tulog. Pero hindi, ibang van yung sinakyan nila. Same lang tayo ng time ng dating. O ngayon, may dahilan ka na para magstay dito sa labas. Bihira ka talaga. Babae lang pala katapat mo. Popoy at Bea, although mahilig ako mag-out of town, may mga pagkakataon din na mas gusto kong matulog lang or magstay na lang sa hotel. Hindi ako yung tipo na mamamasyal maghapon, magsiswimming o nagpa-party. Basta nakita ko na yung ganda ng isang lugar at nalanghap ko na yung sariwang hangin, ay masaya na ako doon. Pakiramdam ko para na akong nakatakas sa magulong mundo dito sa Manila. Minsan nga naiinis sa akin ng tropa kong si Dante kasi mas madalas na nagtatago ako sa lungga kesa sulitin yung binayad namin sa pagta-travel. Pero ibang-iba ang experience ko sa huling out of town namin. Doon ko kasi nakilala ang isang misteryosong babae na nakaagaw ng pansin ko. Akala ko masaya na ako na makausap siya kahit panandalian lang, Popoy at Bea. Lalo na noong nagpresenta ako na picturean sila ng kaibigan niya. Ang hindi ko inaasahan ay magdamag pala siyang tatakbo sa isipan ko. Actually, hindi lang magdamag. Halos sa buong bakasyon namin ay siya nga ang iniisip ko. Malas nga lang, hindi na ulit kami nagkaroon kasi ng chance na makapag-usap. Maliban na lang sa isang hindi magandang pagkakataon. Asa? Gusto mo matapos ang bakasyon natin. Nag-enjoy pa ako eh. Oo nga eh. Sobrang bitin pala yung 2 days, 3 nights, no? Kung alam ko lang, dapat nag 1 week na lang tayo eh. Sira yung van. Oo daw. Paano na yan? Paano tayo makakauwi? Oh. Ano nangyayari dun? May problema yata eh. Yung ibang guest na kasabayan natin mag-e-extend na lang daw ng stay dito. Bukas na lang sila uuwi. Sagot na raw ng agency yung additional expenses. Ching, hindi ako pwede mag-extend dito. May event ako bukas. Tara, lapitan natin. May problema yata ah. Uy, ikaw pala. Bakit parang problemado tong kasama mo? Hay nako. Kung kailan kasi pauwi na kami, saka pa nagka-aberya yung van na sasakyan namin. Pero dinig ko, nag-offer naman yung travel agency ng libreng stay, di ba? Ayaw nyo nun? Hindi pwede. May event ako bukas. Okay. Dante, tol. Oh. Di ba gusto mo pa magstay? Oo, bakit?
Sorry, ano nga ulit name mo? Ako? Ching, bakit? Ching. Di ba gusto mo rin magstay pa? I mean, okay lang naman sa akin. Bitin din yung bakasyon eh. Yun naman pala eh. Okay lang ba sa inyong magkaibigan na mag-separate ways na kayo? What do you mean? Total, pareho naman tayo ng travel agency. Baka pwede, pakiusap na sa kanila na sa halip na ikaw yung mag-extend ng stay, edi lipat na lang sa kaibigan ko yung slot na para sa'yo. Ha? Uy, ano pumasok sa utak mo? Makisama ka na lang. Para sa atin din naman lahat to. Sa akin, okay lang. Ha? Para makauwi ka na, sa kanila ka na lang sumabay. Okay lang sa'yo na magkahiwalay tayo ng sasakyan? Ayaw mo namang paiwan eh. Baka naman pwedeng ibigay nyo na lang sa amin yung slot nyong dalawa, kuya. Para sabay kaming makauwi ng best friend ko. Ayoko nga. Gusto ko na rin umuwi. Akala ko ba nabitin ka rin? Miniskarte ako. Huwag kang magulo. Damot mo naman? Lo, nag-aalok na nga ako eh. Kung ayaw nyo, okay lang naman. Uwi na kami pareho. Wait! Fine. Tatanong ko sa agency kung pwede. Okay. Di, samahan na kita, miss. Hindi porket nag-offer ka ng tulong, ibibigay ko na sa'yo yung pangalan ko. Sungit ah. Samahan mo muna ako, Bes. Tanong natin sa agency kung pwede yung suggestion nila. Okay, tara. Ano kayang magandang i-upload? Ito kaya? Buti na lang pumayag yung agency na mag-swap kayo ni Dante, no? Ha? Oo. Baka naman pwede mo nang sabihin sa akin, Nemo. Christine. Kahit hindi naman. Paano mo nalamang hindi? Hindi mo nga ako kilala eh. Wala naman. Ramdam ko lang na hindi yun yung totoo mong pangalan. Whatever. Sige na, sabihin mo na yung totoo mong pangalan. Mabait naman ako eh. Nagalok na nga ako ng tulong sa inyo, di ba? Excuse me, mister. Hindi porket tinulungan mo kami, susuklian ko na yung favor mo. Hindi pa rin kita mapagkakatiwalaan kaya hindi ko ibibigay yung private info ko. Grabe. O sige, Christine na lang. Kainis! Teka. Mag-upload ka na ng pictures? Buti may signal ka na. Don't talk to me, okay? Okay. Ha? Sa akin ba yun? Airdrop. Teka, kanino kaya to? Teka, bakit ka nagsisend sa akin ng bikini photos mo? What? Ikaw to, di ba? Oh my God! No! Na-wrong send ako! Burahin mo yan! Na wrong send. Nakakit mo yata ako eh. Ano? Ang dami-dami mong ibang pictures na isisend, yung nakabikini pa. Excuse me. Isisend ko dapat yan sa iPad ko. Kasi i-edit ko pa yan bago i-upload. Burahin mo nga yan! Paano kung ayaw ko? Isa! Di mo ako matatakot. Anong kala mo sa akin, duwag? Isisave ko na tong picture mo. Gagawin kong wallpaper. No! Yes! Ayaw mo sabihin sa akin pangalan mo ha. May naisip ako. Burahin mo sabi yan eh. Hindi. Burahin mo! Hindi, akin na to. Sinin mo sa akin, kaya this is mine now, okay? Thank you sa remembrance. Nakakainis! Popoy at Bea, laking pasalamat ko talaga na pumayag ang kaibigan kong si Dante na magpaiwan muna saglit sa beach resort na pinuntahan namin. At ganun din si Ching, yung kaibigan ni Miss Mysterious na ayaw sabihin ang totoong pangalan. Tinulungan ko na nga, ang sungit-sungit pa. Anyway, to cut a long story short, magkatabi kami buong biyahe pabalik ng Maynila. At yung bikini picture niya na na-wrong send daw niya sa akin, well, hindi ko yun binura dahil may isang magandang idea akong naisip. In-upload ko ang picture ni Miss Mysterious sa social media account ko na may caption na, "Kung kilala niyo tong babaeng to, ipagbigay alam niyo naman sa akin dahil nabihag niya ang puso ko." O, di ba? Parang missing person lang.
Hindi naman ako nag-expect na may makakakilala sa kanya sa friends list ko. Pero sabi nga sa sikat na kasabihan, expect the unexpected. Sira ulo ka talaga. Ba't mo naman in-upload yung picture niya sa Facebook mo? Siyempre, kapag marami nag-share, baka sakaling may makakita na friend niya at i-mention siya sa comment section. O, di ba? Ay, nako. Adik ka na talaga dun. O, masyado, pre. Tinamaan lang ng konti. Sus, konti daw. Willing ka ngang iwan yung tropa mo para makasabay siya sa biyahe pa uwi. Susya mo na. Nag-enjoy ka rin naman eh. Ano balita dun sa post mo? May nag-share na ba na friend niya? Eto na nga. Ang daming nagtatag sa iisang name. Palagay ko siya na to eh. Di nga. Oo, eto. Doon pala ang pangalan niya. Tingin? Naka-private yung profile niya eh. Kaya hindi ko ma-check kung siya nga. Baka siya yan. Uy, message request. Ano sabi? Mukha siya nga. Burahin mo na yung picture ko, please. Nakakaya sa mga nakakakilala sa akin. Replyan mo na. Okay, call me. Yan talaga. Pag tumawag yan, bilib na talaga ako sa'yo. Oh, paano ba yan? Iba ka. Sige na, sagutin mo na. Hi, miss. Hello! Burahin mo yung picture ko na in-upload mo. Sino po sila? Ako to, si Don. Yung may-ari ng picture na in-upload mo sa Facebook. Yung na-meet mo sa beach resort. Yung kasabay mong umuwi. Ganun ba? Parang ayoko maniwala eh. Ha? So, Don pala ang pangalan mo. Oo, Don. Yun yung totoong pangalan ko, hindi Christine. Ngayong alam mo na, baka naman pwedeng burahin mo na yung picture ko. Paano ako maniniwalang ikaw yan kung hindi kita nakikita? What? I-on mo yung video mo. Ayoko nga. Oh, akala ko ba gusto mong burahin ko yung picture mo? Nakakainis ka talaga. Kung ayaw mo, hindi wag. O, sige na, babay na. Wait. Oo na, eto na. I-on ko na yung video ko. Oh, ayan na, okay na? Ayun, madali ka naman palang kausap eh. Buburahin mo na ba yung picture ko? Sige. Sa isang kondisyon. Ano na naman? Add mo muna ako. Ha? Sige na, add lang naman eh. Pag inad kita, buburahin mo na yung picture ko. Oh, promise. Okay. O ayan, inad na kita ha? Yon. Sige, baba ko muna tong call tapos accept kita, then buburahin ko yung picture mo. Siguraduhin mo lang ha? Yes, ma'am. Mukhang effective yung diskarte mo, pare ah. Effective talaga. O, di ba? Friend na kami sa Facebook ngayon, di mo? Burahin mo na yung picture. Anong burahin? Hindi ko buburahin yun. Lah, di ba nag-promise ka sa kanya? Oo, pero hindi ko buburahin. Ang gagawin ko, papalitan ko lang yung privacy setting. Gagawin kong only me. Para kapag in-unfriend niya ako, pwede kong i-public ulit yung video. O, di ba? Mautak yata to, di ba? Iba ka talaga. Mukhang matching ka na, utak matching ka pa. Baliw. Sabi na nga ba tatawag to ulit eh. Hello? Bakit mo in-upload ulit yung picture ko? Hindi ko in-upload ulit, pinablik ko lang. Bakit nga? In-unfriend mo ko eh. Anong kala mo, madadaya mo ako? Nakakainis ka talaga. Wag mo na kasi ako yan, friend. Gusto ko lang naman na makipagkaibigan sa'yo. Ba't ka ba nagpapapansin sa akin? Siguro may gusto ka sa akin, oh. Pag sinabi kong oo, may magagalit ba? Marami. Marami kang boyfriend? Maraming may gusto sa akin. Sus, may gusto lang naman pala eh. Wala pa silang karapatang magalit. Ano ba kasi talagang gusto mo? Simple lang naman eh. Maging friend lang tayo, yun lang, promise. Kapag nakilala mo ako, mag-e-enjoy ka rin na maging kaibigan ako. Sure yun. Fine. Basta huwag mo nang ulit ipapublic yung picture ko, ha? Oo nga. Basta huwag mo na rin akong i-unfriend, ha? Oo na. Sige na. Yon, salamat. Hayan. Okay na. Na-add na ulit kita.
Okay. Ipaprivate ko na rin yung picture mo. Thanks. Sige na, magpapahinga na ako. Napagod ako sa work eh. At naubos din yung energy ko sa pakikipagtalo sa'yo. Okay, next time na lang tayo mag-usap. Pahinga ka mabuti. Good Bye. Ano ba yan? Pakasungit talaga kahit kailan. Di bale, ang importante, friend na kami. Popoy at Bea, finally, may pangalan na si Miss Mysterious. At hindi na gawa-gawa lang. Her name is Dawn. Bagay na bagay sa personality niya. Parang laging naalimpungatan sa madaling araw sa sobrang sungit. But kidding aside, nasa-sense ko na there is something in her na nahihiya pa siyang ipakita sa akin. Nararamdaman ko na very jolly talaga siya at adventurous. Hindi naman siya magta-travel out of town kung boring siyang tao, di ba? At isa pa, mahilig siya sa events, kaya I'm sure na may tinatago siyang kakwelahan sa buhay. After naming maging friend ni Dawn sa Facebook, mga ilang araw din ang pinalipas ko bago ako nag-initiate ng convo. Sure kasi ako na medyo nakulitan siya sa akin noong huling pag-uusap namin. And I want to take things slowly. Gusto ko mapaisip siya kung bakit biglang hindi ako nagparamdam matapos ko siyang kulitin ng kulitin. Sa ganoong paraan, nakakasiguro akong hindi ako mawawala sa isip niya. Gaya na lamang kung papaanong hindi siya nawala sa isip ko nung unang araw na nakita ko siya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. To my surprise, ang bilis niyang mag-reply. Medyo masungit pa rin yung reply niya pero at least mabilis. Para sa akin, that's a good sign. Palatandaan yon na gusto niya rin akong kausap. Nagpapakipot lang din talaga siya. Ako naman, pinagpatuloy ko lang yung pagiging makulit ko. But eventually, unti-unti ko ring ipinakita yung serious side ko. At doon na nga lumalim ng lumalim ang mga pag-uusap namin ni Dawn. Napag-alaman ko na freelance event host pala si Dawn. Kaya naman minsan sobrang busy niya. Minsan naman maraming vacant time. Naging madalas ang pag-uusap namin. Nagkikwento siya ng mga nangyayari sa araw niya. Nagsasabi na rin siya ng problema niya sa akin. Naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa nagkasundo na rin kami na magkita. Lalo na noong kinailangan niya ang tulong ko. Sobrang tibay na niyan. Kahit patunga mo ng mabigat, hindi basta-basta bibigay yan. Yay! Thank you! Oh, ano next na gagawin? Dun sana sa kusina. Ipapa-install ko lang rin sana yung overhead cabinet. Okay lang ba? Oo naman. Okay na, gagawin ko na ngayon. Uy, Benny, sure okay ka lang? Kasi baka masyado na kitang naaabala. Pwede naman ako mag-hire ng ibang magkakabit if ever. Sus, okay na okay. Mas gusto ko nga yung ganito eh. Marami tayong time na magkasama. Baliw ka talaga. So, nasa na pala yung cabinet na ipapa-install mo? I-deliver pa eh. Pero paparating na rin siguro yun. Okay. Magpahinga ka muna kaya? Oh, akala ko ba parating na yung ipapa-install mong cabinet? I mean, break ka muna saglit habang naghihintay. Merienda muna tayo, ganon. Uy, ikaw ha? Naaya mo ba ako mag-date? Hindi bumili ako ng merienda sa kanto. Sabay na tayong kumain. Akala ko pa naman, iyaya mo ako lumabas. Hoy, asyumero ka. Pero sige, okay na rin yan. Makakasabay kitang magmerienda. Tara.
Kailan ka ba lilipat dito sa bago mong apartment? Depende. Siguro naman sa Makalawa, pwede na ako matulog dito. Oo naman. Kaya mo, may higaan ka no. Pero marami pang aayusin. Huwag ka mag-alala, nandito lang naman ako kapag kailangan mo ng tulong sa pag-aayos dito. Nako, nahihiya na nga ako sa iyo eh. Hindi naman kita kaano-ano pero ikaw tong tumutulong sa akin dito. Tapos ayaw mo pang magpabayad. Sapat ng bayad sa akin na palagi kitang nakikita. Yan tayo eh. Puro banat. Pero seryoso, Benny. Salamat ha. Sa lahat ng tulong mo. Buti na lang maalam ka sa mga ganito. Sa pagkakarpintero. Natuto lang sa company na pinapasukan ko. May kinalaman kasi sa hardware yun. Tsaka sumasama ako sa mga worker namin. Minsan tumutulong ako sa pagbubuhat, sa paghawak ng mga gamit. Kaya eto, kahit pa paano nasanay na rin. Buti na lang talaga naging friend kita. Pero nung una mo pa ako i-add. Hindi ko pa pinost yung picture mo, di mo pa Ano ako. ba? Huwag mo na ngang ipalala. Okay. Pero speaking of, binura mo na ba yung post mo na yon? Hindi pa. Ba't ko buburahin? Remembrance ko yun sa'yo. Kainis talaga to. Naka-private naman eh. Walang ibang nakakakita kundi ako lang. Pero pag in-unfriend mo ako ulit, alam mo na. Okay lang. Wala na rin naman akong pakialam. Nga pala, Benny. Never mind. Ano yun? Wala, hayaan mo na lang. Ano nga? Nakakahiya kasi. Sabihin mo na, go. Ako nga, walang iya sa'yo eh. Next weekend ba? May lakad ka? Sa bahay lang ako, bakit? Date tayo, gusto mo? Hindi naman. Pero, ano kasi, magpapasama sana ako. Magpapasama? Oo, sana. May event kasi ako. Kailangan ko ng, alam mo na. Alalay. No, hindi. Hindi alalay. More like company, ganon. Ganun ba? Sige, go ako. Di nga. Oo nga. Basta anything or anywhere na makakasama kita, game na game ako. Bait mo naman. Wala din naman kasi akong gagawin. Kaya samahan na lang kita, di ba? Kaso, baka maboard ka dun. Alam mo, Don, hindi ako maboboard kapag kasama kita. Masaya ako nakikita kita. Kahit pa titigan ko yung mukha mo maghapon, walang kaso yun. Hay nako, puro na naman po siya banat. Pagbigyan mo na ako, minsan lang to eh. Pero, Don, totoo yung sinabi ko. Masaya ako kapag kasama kita. Kaya kung kailangan mo ng kasama sa mga lakad mo, ako na yun. Sasamahan kita kahit saan. Popoy at Bea, pumayag ako sa hinihingi ni Don na favor. Ang samahan siya sa isa sa mga events niya. Weekend naman yon at wala akong lakad, kaya why not, di ba? Chance na rin yun para makilala namin ang isa't isa. Sobrang excited ako noon. Kaya halos isang buong linggo akong nag-isip ng susuotin. Nang pwedeng puntahan after ng event at kung ano pang pwedeng gawing activity kapag kaming dalawa na lamang ni Don ang magkasama. At noong araw na nga ng event ni Don, masasabi kong nag-enjoy ako. Hindi man kami masyadong nagkaroon ng alone time, masaya naman akong pinapanood siya habang nag-enjoy sa trabaho niya. Dumalas pa nga ang pagkikita namin ni Don, Popoy at Bea. Sunod-sunod ang pagdating ng mga kliyente niya kaya ang dami din naming chance para magkasama. Pakiramdam ko, nakikilala ko yung side ni Don na hindi niya naipapakita sa karamihan. Yun ay kung gaano siya kasaya sa career niya at kung papaano siyang makisalamuha sa mga client niya na kaibigan na rin kung ituring niya. Magaan sa pakiramdam ko na maging bahagi ng masayang buhay ni Don at ipinagdarasal ko na sana ay magtuloy-tuloy na nga ang magandang ugnayan naming dalawa.
Uy, busy ka dyan ah. Oo, kaya huwag mo akong istorbohin. Ano yan? Puro picture niyo ni Gwen yung tinitignan mo ah. Nagbubura kasi ako ng mga pangit na shots. Ah. Dami niyo na rin pinagsamahan, no? Sakto lang. Biruin mo, from bakasyon, pinost mo sa Facebook, tapos ngayon nakaka-date mo na? Naks! Correction. Hindi pa kami nagdi-date. Yung official date ha. Eh ano yung mga picture na magkasama kayo? Madalas niya lang ako sinasama sa mga lakad niya. Lakad? Gaya ng... Kapag may mga event siya, di ba nga rumarakit yun bilang host? Tapos, after ng mga event niya, wala na kayong bonding? Yung kayong dalawa lang? Nahatid ko na siya pa uwi. So, yung road trip na yung pinaka-bonding namin. Yun lang? Oo. Sabi ko nga, di ba? Wala pa kaming formal date. Pero palagi kanyang sinasama sa mga lakad niya kasi kailangan niya ng chaperon? Hindi chaperon ang tawag doon. More like kasama, company, ganun. Pareho lang yun. Ginagawa kang taga-bitbit ng mga gamit niya, taga-hatid, sundo, ganun. Alam mo, napaka-negative mo rin mag-isip no? Sinasabi ko lang yung totoo. Kung negative yun sa'yo, edi ibig sabihin may mali nga sa inyong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Kasi tignan mo ha, sinasama ka lang niya kapag may nakukuha siyang pakinabang sa'yo. Pero never pa kayong lumabas to enjoy each other's company. O masama ba yun? Hindi naman siguro. Pero may pakiramdam kasi ako na baka kaya ka lang niya sinasama dahil nga ginagawan mo siya ng pabor. Subukan mong yayain siyang lumabas nang wala siyang makukuhang pakinabang sa'yo. Yayain mo siyang mag-date. Yung date talaga ha, hindi yung isasabay ka lang niya sa mga lakad niya. O tapos? Kapag maraming palusot at panay ang sabi ng no, alam mo na. Napaisip ka, no? Hindi naman. Sa pagkakakilala ko kay Don, hindi naman kasi siya ganong klaseng tao. Sa pagkakakilala mo. Pero gaano katagal mo na ba siyang kilala bukod sa mga time na kasama mo siya para gawan ng pabor? Oh, wala, di ba? Kasi nga... Oo na. Gets ko na. Tama na, okay? Alam ko na kung ano yung gusto mong tumbukin. Pero pag napatunayan ko sa'yo na mali ka ng akala kay Don, siguradong tatahimik ka. Okay. Let's see. Sa puntong to, mas gugustuhin ko ngang mali na nga lang ako ng akala. Sana nga, pare. Sana talaga. Ay, nakakapagod tong araw na to. Oo nga Dami mo kasing ginawa. Hay nako, hindi ko naman kasi alam na magkakasakit yung floor director ng event. Baguhan tuloy yung nakatrabaho ko kanina. Pero okay na rin. Kasama naman talaga yun sa experience. Anyway, thank you ulit sa pagsama ha. Sa paghatid na rin. Wala nga naman. So paano? Next time ulit? Good night. Don, Yes? may gagawin ka ba bukas? Sunday naman I mean, sana wala. Sa bahay lang ako, bakit? Labas naman tayo. Kain lang o tapos sine or kahit anong gusto mo.
Ano kasi, Benny, gusto ko sanang magpahinga. Napagod kasi ako sa event kanina eh. Sus, hindi ka naman mapapagod sa lakad natin bukas. Promise. Kain lang tayo tapos nakaupo lang naman tayo sa sinihan. Tapos atidin kita pagkatapos. Benny, sorry talaga ha. Mas gusto ko kasi sanang matulog. Ah, okay. Eh kung next weekend, wala ka naman yatang event nun eh. Kasi wala ka naman nabanggit sa akin. Ewan ko. Paanong ewan mo? Hindi ko alam eh. Baka mag-pass muna ako, Benny. Sorry talaga ha. Kung wala man akong racket nun, mas trip ko sanang magpahinga na lang muna sa bahay. Ah, Pero if ever na magkaroon ako ng lakad, isasama kita para makapag-spend time together tayo. Okay ba yon? tignan natin, pag-isipan ko. Bakit parang ang lungkot ng boses mo? Ha? Hindi naman. Dati-rati naman kapag sinasabi kong may upcoming event ako, excited ka. Nagsasawa ka na bang samahan ako? Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi parang tama yata si Dante. Ano yun? Sorry, hindi ko narinig. Wala. May sinabi ka kaya? Don, pwede ba akong magtanong sa'yo? Kinaibigan mo lang ba ako kasi may nakukuha kang pakinabang sa akin? Ano? Saan naman ang galing yan? Kasi pansin ko, pumapayag ka lang na makasama mo ako kapag may pabor akong ginagawa sa'yo eh. Pero kapag niyaya kita na lumabas tayong dalawa lang, hindi ka naman pumapayag. Bakit? Kailan mo ba ako niyayang lumabas? Never. Ito na nga eh. Inaaya na nga kita kaso ayaw mo naman. Hindi ko sinabing ayaw ko. Ang sabi ko, not now. Magkaiba yun. Ganon din yun. Tumatanggi ka pa rin. Palibasa kasi hindi mo ko kailangan. Benny, ganun ba yung tingin mo sa akin? Na kinaibigan lang kita dahil pinapakinabangan kita? Dati hindi, pero ngayon, unti-unti na ako naniniwala na ganon ka nga. Eh ikaw, ginagawa mo lang ba to dahil naghihintay ka ng kapalit? Dahil gusto mo balang araw pumayag ako na makipag-date sa'yo? Eh di user ka rin. Hindi ganon yun. Kahit kailan hindi ako humingi ng kapalit sa lahat ng pabor na ginawa ko sa'yo. Ngayon lang. Oo nga. Ngayon ka nga lang nang hingi. Pero hindi ka lang napagbigyan kung ano-ano nang pumasok sa isip mo. To the point na hinuhusgahan mo na ako. Alam mo, tama na muna to. Baka pareho lang tayong pagod. Saka na tayo mag-usap. Kailan? Hindi ko alam. Basta. Siguro kapag humupa na yung masamang iniisip mo tungkol sa akin. Kasi hindi kita pwedeng i-convince sa isang bagay kung may judgment ka sa utak mo. At sa totoo lang, nasaktan ako, Benny. Hindi ko akalaing kaya mo pala akong pag-isipan ng ganyan. Popoy at Bea, kung kailan akala ko maganda na ang takbo ng pagkakaibigan namin ni Don, ay saka pa ako nakagawa ng isang bagay na sisira sa lahat ng naumpisahan na namin. Alam kong mali ako sa naging reaksyon ko noong tumanggi siya sa invitation ko na lumabas. Pero hindi nyo naman siguro maiaalis sa akin ang maparanoid, hindi ba? Lalo't parang tama nga ang kaibigan kong si Dante sa sinabi niyang pumapayag lang makipagkita sa akin si Don kapag may nakukuha siyang pakinabang sa akin. Anyway, hindi na rin naman mahalaga kung sino sa amin ni Don ang tama. Nasira na rin naman yung magandang samahan na meron kami. Popoy at Bea, nahiya na akong kausapin ulit si Don pagkatapos ng naging pagtatalo namin yun. I know na may utang akong apology sa kanya pero after ng mga nasabi ko parang wala na akong mukhang maiharap pa. Hinayaan ko na lamang munang lumipas ang init ng ulo naming dalawa hanggang sa hindi ko na namamalayan na halos 6 na buwan na pala na hindi kami nag-uusap.
Congratulations kay Wesley at Ate Julie. Uy, salamat, Insan! O paano ba yan? Kailangan magtingo ka na ha. Matiyong naman talaga ako ah. Sus, sinasabi mo lang yan kasi nandito si Ate Julie. Uy, Benny, sunod ka sa reception ha. Oo naman ate, hindi pwedeng mawala ako doon. O siya, kita-kits. Nandiyan na yung bridal car. Mauna na kami. Sige, see you. Ay, kati naman itong bar na to. Kapagpalit na nga muna ng jacket. Oh, Kuya Wesley, bakit dito ka pa? Kinakausap ko pa kasi yung mag-host eh. Ah, okay. Nasa na yung host? May kinuha lang sa kabilang room. Hi, sorry. Naharang pa ako ni Miss Julie, daming chika. Don? Uy, hi. Ikaw pala yan. Magkakilala kayo? Hindi. Oh, I mean, yes. Magkakilala lang, pero hindi masyadong close. Anyway, marami ng tao sa labas. I think pwede na nating umpisahan yung program. Alright, ikaw nang bahala, Miss Don. May tiwala kami sa'yo. And since magkakilala naman kayo nitong pinsan ko, kapag may kailangan ka, pwede kang humingi ng tulong sa kanya, okay? Sure. Congratulations ulit, Julie and Wesley. Thank you, Don. Ang ganda pala ng flow ng program. Buti na lang talaga ikaw yung kinuha naming host. It's an honor. By the way, kumain ka na ba? Marami pang food ah. Ah, yes, of course. Tapos na ako kanina, but I have to go na rin eh. I'll see you again next time. Sure, thank you ulit ha. Don't worry, i-refer ka namin sa mga kakilala namin. Nako, sobrang thank you. Malaking tulong yan. Hoy, ingat ka ah. Oo naman. Bye. Teka, paano ko kaya bibit-bitin tong mga gamit ko? Alam ko na, magbubuk na lang ako ng car. tulungan na kita. Ha? Mukhang marami kang gamit eh. Mahirapan kang bitbitin lahat yan. Thank you, but no need. Oh, come on. I insist. Kahit hanggang dyan na lang sa labas. Total mukhang magbubuka na naman ng car eh. Benny, ayoko kasing isumbat mo sa akin to. Or worse, ayokong maramdaman mo na ginagamit kita. Of course not. Bakit ko susumbat sa'yo to? Hanggang dyan lang naman sa gate. Sige ka. Hindi ako titigil sa pangungulit sa'yo. Kilala mo naman ako. Sige na nga. Yun. Tara. Ay, nako, ang hirap namang mag-book dito. Wala pa rin ba hanggang ngayon? Wala pa nga eh. Medyo mahirap kasi talaga mag-book dito sa area eh. Ay, mukha nga. Teka, you sure ayaw mo munang umupo sa loob? Mangangawit ka dito. No, I'm fine. Wala rin naman ako masyadong kilala sa loob eh. Nandito naman ako eh. Okay, I won't insist kung ayaw mo talaga. Benny? Hmm? About dun sa naging usapan natin last time. Yung sumama loob ko. Kalimutan mo na yun. I think masyado lang din ako nag-demand or nag-expect ng something in return, which is hindi tama. It's all on me. Pasensya ka na. Actually, I mean, we can stay as friends naman, di ba? Para less expectation na lang din siguro. no, actually, may aaminin din sana ako sa iyo eh. O, ano yun? Na may gusto ka sa akin. Sus, di mo na kailangan aminin. Halata naman eh. Alam mo, baliw ka talaga. Biro lang. So, ano yung aminin mo? Yung iniisip mo tungkol sa akin na kaya lang ako pumapayag na makasama ka kasi may nakukuha akong pakinabang sa'yo. Partly, totoo yun. Di nga. But don't get me wrong ha. Hindi kita kinaibigan lang dahil nagbe-benefit ako sa'yo. Nagkataon lang na naging close tayo and dahil very eager ka naman na tumulong sa akin, lalo na sa tuwing kailangan kita, might as well tanggapin ko na lang din yung tulong mo, di ba? Okay. So medyo tama pala ako all along. Sorry ha. Okay lang yun.
May kasalanan din naman ako eh. Ako naman yung grabe kung makapush ng sarili ko sa'yo, di ba? Tsaka, napaisip din ako na sinabi mo na isang beses lang naman talaga akong nagtanong kung pwede kitang ayain na mag-date, di ba? Eh, hindi ko muna nilinaw yung intention ko bago ako nakipaglapit sa'yo. Kaya, okay din yung naging reaction ko. Pero, Benny, sabi mo nga pwede pa rin naman tayong maging friends, 'di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi na ako hihingi ng favor sa'yo kagaya nung dati. Gusto ko lang naman ding maging okay tayo. Alam mo yun, walang samaan ng loob. Saka sana makabawi ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Oo naman, pwedeng-pwede. Ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin. At saka yung tinanong mo sa akin nung nakaraan, kung pwede tayong mag-date. Pag-usapan natin, maluwag ang schedule ko next month. Weh, di nga. Oo nga. O sige sabi mo yan. Kapag hindi mo tinupad yan, ipapublic ulit yung profile picture mong nakabikini ka. Sige ka. Uy, nakakainis to. Huwag mo na ngang i-public yun. Oh, akala ko pa wala ka ng pakialam dun. Matagal na yun eh. Sexy pa ako doon. Ang taba-taba ko na kaya ngayon. Sus, maganda ka pa rin naman eh. I know. Ay, wow, confident. Popoy at Bea, yun ang naging umpisa ng mas malalim na koneksyon namin ni Don. Kailangan lang pala naming maging honest sa isa't isa. Aminin ko, medyo nasaktan ako sa inamin niya. Pero mas panatag na ako ngayon dahil wala na kaming itinatagong hidden agenda sa isa't isa. At pwedeng-pwede na kaming magpakatotoo sa mga sarili namin. Pagkatapos nga ng pag-uusap na yun, Popoy at Bea, ay natuloy na nga yung matagal ko nang hinihiling na date namin ni Don. Mas madalas pa rin yung mga pagkakataon na kailangan ko siyang samahan sa mga event niya. Pero okay lang. Masaya naman akong gawin ang bagay na yon para sa kanya dahil yun pala ang magsisilbing practice ko sa pagiging boyfriend niya. Yes, Popoy at Bea, after almost a year of dating, naging kami na nga rin ni Don. Naging kami ng babaeng nag-send sa akin ng bikini picture by accident at ipinost ko sa social media. Makulit man ang naging umpisa ng love story namin, alam kong pareho naming taglay yung kagustuhan na alagaan ang relationship namin at mahalin ang isa't isa for as long as we can. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang kwento ng pag-ibig namin, Popoy at Bea. Medyo mababaw man, sana ay nakapagbigay ito ng lakas ng loob sa mga may balak ding mag-share ng kwento nila. At nawa ay nakapaghatid ng konting kilig sa mga listeners ninyo ang kwento ko. Mabuhay kayo, Dear MOR. Lubos na gumagalang, Benny. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR Benefits. Mga kapamilya, oras na natin. It's 10 minutes before 2 p.m. At yan na nga po, no, ang nakakakilig na pagtatapos ng kwento ni Benny. Nakakaasar lang nung una dahil kala ko talaga matitigil na, Bea eh. 'Di ba? Kala ko matitigil na kasi yan yung sinasabi sa inyo. Dapat maging ito naman din kasi si Benny. Masyadong no? Asyumero. 'Di ba? Masyadong asyumero. Isang beses ka palang natanggihan, feeling mo ginagamit ka na, pambihira ka naman. Well, the thing is, okay, sige, I'm happy na they found love with each other. Pero honestly, Popoy, itong story ito para sa akin, may mga warnings din, ano? At unang warning na gusto ko sanang gusto ko nga, not to burst your bubble, guys, with the kilig and everything, ha? Pero Kilig pa honestly, kami, bad trip to ha. hindi, kailangan ko
kayong i-real talk, ha? Kailangan, kasi na-bother talaga ako ng bonggang-bongga, Popoy, no? Lalo na dun sa move na ginawa ni Benny. Honestly, it's pambabastos. I mean, Ay, teka, ang yung pagpo-post. ang Yung i-post pagpo-post ng ang photos. photo, Yes, oo. and then you blackmail the person to adding you on Facebook, tapos in-unfriend ka, tapos ipapublic mo ulit yung Facebook live. That Yeah. is so not nice, Oo. kamorkada. Wag na wag niyong gagawin yung ginawa Ay, ni wag. Benny. That's a very jerk move. Hindi siya Mm-hmm. nakaka-gentleman at nakakabastos siya ng babae or ng lalaki o Kahit ng sa tao lalaki. in general. Oo. Yung pag gusto mo, dahil gusto mong malaman kung sino tong popost mo agad yung photo na naka-public, pakihanap po, tingin nyo nakakakilig yun. Hindi po Mhm. nakaka-stalk po yun. At ang tawag dito, Medyo nakakabulabog creepy. ng privacy. Diba? Yes. At saka, I'm sorry, I really don't like the part na, alam mo yun, i-add mo ako sa Facebook or else, alam mo yun, nakapublic tong bikini photo mo, ganyan. Mhm. Lalo kitang hindi i-add, you creepy person. Well, Oo. hindi ko naman sa sinasabing masamang tao si Benny. Oo naman, Siguro sa bagay. desperation lang talaga dahil parang na love at first sight siguro ang lolo mo dito sa ate mong girl. Kaya alam mo yun, ginawa talaga ang paraan, lahat ng paraan para lang maging friends siya in everything. Yeah. And okay lang, ano si Popeye, gusto ko sa isang lalaki yung assertive, pero hindi yung desperate at talagang, alam mo yon, namimilit na. Ayoko nga kita maging friend. Hindi yung agresibo. Diba, there's a difference kasi. There's a difference between being aggressive and assertive. Diba? Pagka-assertive, nag-iisip ka pa while pinupush mo yung bounds mo. Pero kapag ka-aggressive ka kasi, isinasantabi mo na lahat yan. Hindi, upak na ng upak to. Ganyan, pagiging aggressive. There is a difference. Correct. Kaya wag pong ganon. At kayong mga lalaki dyan, or actually kahit yung mga babae na gustong makipagkilala, ganyan. Learn to respect the boundaries of the person. Kasi hindi porket gusto mo makipagkaibigan, gagawin din ang gusto ng taong kinakaibigan mo. 'Di ba? If nag-say no na sa'yo for so many times, learn to respect na okay, ayaw na talaga maging friend ako. There's something with her siguro, with him, or there's something wrong with me. Nakita niya, hindi niya gusto, kaya ayaw niya. Mag-isip ka rin, 'di ba? Pero again, buti na lang at hindi It ganon pays to be kasama. persistent sometimes, Bea. It pays to be persistent. Yung makulit ka, basta hindi ka yung makulit, annoyingly makulit. Meron kasi yung makulit na nakakainis na, nakakairita na. 'Di ba? For as long as cute pa rin, maayos pa rin, at may respeto pa rin sa pangungulit mo, I think, yun nga, no, it really pays to be persistent. Sometimes. May lagyan mo pa rin ng respeto, yun nga, Oo. Popoy, ang keyword doon. Maging persistent ka, maging assertive ka, pero know your limits, know your boundaries, and respect the person, the privacy and everything, and personal space. Alam mo yon, yung mga ganon. Okay, so anyway, Yes. move on to the next topic, yung mga gamitan, yung hashtag Dear MOR benefits na yan. Ikaw ba muna, Popoy? Sige, ano muna take mo? Kanina pa, chika, sorry. Hindi ako, okay lang ako doon sa... Ang naging problema talaga para sa akin is si Benny. 'Di ba? Makulit ka, sinasama ka niya sa mga events niya, ganyan. Tapos, nasa sa'yo yun kasi ikaw ang mag-i-invite. 'Di ba? Kaya nga, ayoko lang, noong na-influensyan siya or nasabihan niya Dante, kinumusta siya na, niyaya mo na bang mag-date? Pumayag ba? Ganyan. Kumbaga nasulsulan ng hindi maganda. True. Di ba? That's true. Pero hindi kasi, mali naman kasi sa gusto nga magpahinga ng tao. Di ba nung araw na yun? Diba? Ay ano magagawa mo? Tsaka ang tagal na natin magkakasama. Akala ko nag-enjoy ka na ina-accompany mo ko sa mga events ko. Pero the only time na nag-invite ka na tinurn down ko, sasama na agad loob mo, nagtampo ka naman agad. Ano ba? Gusto ko magpahinga. Parang tao rin ako eh. Diba? Parang ganun lang yan. Maybe next time. Ganun dapat. Correct. Diba? Kasi Correct. nga may na-instill na thought na ginagamit ko lang yun. May nakukuha siya sa iyo eh. Diba? May na-instill. At dun siya naglaro. Yun yung naglaro sa isipan niya. Pero Correct. that's not always the case eh. 'Di ba? Hindi ka dapat mabulag ng mga sinasabi ng ibang tao.
Kung hindi ka pinayagan ngayon, kumbaga hindi siya pumayag ngayon, may next time pa. 'Di ba? Oo. Bakit hot na hot ka? Na Diba? judge mo na tuloy itong si Don na Si Don. ginagamit niya na. Kawawa rin naman yung tao. Kahit Diba? pa, Kahapon lang kayo Oh. nag-usap ni Dante, yan na talaga inano mo. agad-agad, Bihira no? ka. Yung te-textingin ka ba? Yung may mga ganung may mga ganung Yes. At saka kahit pa sabihin natin na, yes, inamin ni Don na partly, oo, nag-aya ka di ba? Alam mo naman tanggihan niya yung pagkakataon na may maghatid at tumulong sa kanya. Hindi naman siya yung nagsabi sa'yo na, uy, ihatid mo ako, ganyan-ganyan. Ikaw, Benny, ang nag-insist na hatid kita, tulungan kita. At saka hello naman, Yes. Benny. Oo, nakakakuha ng benefits sa'yo sa pagtulong mo sa kanya, si Don. Pero hindi ka rin ba na-benefitan? Nakakasama mo yung babaeng Yun. pinapangarap mo, utang na loob. Yun yun eh. Pinopor. Kaya nga, ang mali doon talaga, dun sa unang yun, si Benny, ang hina mo naman. Di ba talaga hatid sundo ka lang, taga-alalay, taga-bit-bit, PA, di ba? Production assistant, di ba? Pero Personal assistant. nag-enjoy ka naman, di ba? Oo, nag-enjoy ka naman. Yun eh. Yun yung benefit sa'yo na Oo. hindi mo rin naman maitatanggi. Correct. Diba? Kaya huwag tayo masyado manumbat na pinag-drive kita, pinag-bit-bit kita. Diba? Di ba ginusto mo? Di ba masaya ka, pinagbibit-bit mo ko? Di ba? Correct. Ganun yun eh. Oo. At saka for sure naman, may time na hindi naman kayo from event, diretso bahay. Siyempre, may magkakain din naman kayo pag di ba? Ang nangyari lang kasi, hindi siya like formal o kaya ang usapan na to ay date. Yes. Okay? Pero somehow, Hindi. meron na kayong bonding noon. Meron na kayong, alam mo yun, Siguro naman, nakapagkwentuhan siguro na may kayo. yes, nakapag-drive-thru kayo o baka nagkayaan kayong magkape, I don't know. Di ba? for sure. Siguro yun na. Ba't hindi mo pa i-consider yun as one of As- your informal dates? Diba? Di ba? Casual. Oo. Casual lang. Correct. Diba? Ayan. Ako, ang daming mga, ang tawag dito, warnings and tips na pwede nating makuha dito. Yan. sa hashtag. Pero ito naman din, meron din ako mga tip nga, ayan, para sa mga, yan, sinasama-samahan kayo. Kahit kayo ang alam nyong nililigawan, di ba, ang mga kababaihan. Nililigawan kayo, or may pumuporma sa inyo, nag-offer ng tulong, ganyan, pagda-drive kita, pag-ano kita. Yes, siguro sa una, okay lang, but you offer something din, di ba, in return. Wag niyong kalilimutan yon. Kunyari, lalo na kung hindi pa naman siya formally nanliligaw sa'yo, lalo na kung nagpapatulong ka nga, you're asking favors. Siguro dapat meron ding mga pamerienda. Kung sa bahay ninyo may pamerienda ka, may halika, pahinga ka muna, nood tayong Netflix, ganyan, chika-chika, ganun naman. Hindi naman yung paayos naman nung gripo namin, nung pagkaayos na, uy, thank you ha, nagpasalamat ka nga, pero Wala man lang ba? di man lang, Oo, pang-swelong kape. may pakape na mga 3-in-1, yung mga ganyan, Kahit man yung lang mga gestures 3-in-1. na ganyan. Oo. O yan, tapos At saka, halimbawa, ipagda-drive kayo, you offer na malamang tatanggihan, 'di ba na ito pang gas natin. yun. Nakahiya naman kay malapit, kay malayo. Kung tanggapin, wag naman kayo ma-turn off kapag tatanggapin. Ang mahal po ng gasolina ngayon. Ang mahal ng diesel ngayon. 'Di ba? Wag kayong ma-turn off baka kasi yung iba diyan sabihin, ito 500 ilang litro lang ho yan. Saglit lang yan. 'Di ba? Pero kung natulungan naman din kasi kayo ng tao, you offer something. 'Di ba? O kung Oo. ayaw magpagas, hindi na, wag na. Drive-thru tayo. Ganyan, drive-thru tayo. O kaya naman, kain muna tayo dyan. You offer something. Kahit pa kayo yung babae, kahit kayo yung pinapursue. 'Di ba? True. Wag kayong masyadong paprinsesa, paano tapos tinulungan ka na nga, nagreklamo, paano ba? Hindi man lang ako niyayang kumain. Yung mga kayo pa nagreklamo, kayo na nga tinulungan. May mga and- ganyan. May and ganyan akong vice kaibigan, versa. pinagalitan ko, Beye. Pinagalitan ko. Kilala ko Sabi ba ko, yan? hindi naman. Sabi ko, masyado ka naman babae. Sabi ko, ikaw na nga humingi ng pabor, ikaw na tinulungan, pinag-drive ka, pinagbuhat mo yung tao, tapos Correct. nagreklamo ka pa, hindi ka pinakain. Kung hindi mo nga inimbita yun hindi mo na ilipat yung mga gusto mong ilipat, pambihira ka. Sabi, Correct. hindi naman siya nanliligaw, hindi naman daw nanliligaw. So what? Di ba? All the more na kailangan Kailangan ba? all the more na mas kailangan mong you offer something in return, be it money or ano. Pero pagka money kasi,
medyo nakakahiya, awkward no? Oo. Lalo Maganda pagka pag in kind. kaibigan. Yes, in Oo. kind. At Dapat ano lalong-lalo naman kayo na dyan? pagkain. Yun siguro, Popoy, talaga ang hindi talaga Mm. tatanggihan. Doon Tatanggapin ng magkakasundo maluwag na tayo. sa Yes, loob, pa-burger ka oo. naman dyan, Yan, ganyan. Pa-soft kape. drinks. Correct, oo. Ito, In short, dumudulas ako mga rito. kamorga, ah, hindi mo man maiwasan na mag-benefit sa isang tao at kung hindi mo maiwasan, you make sure to return the favor para lang fair Mhm. and square. Hindi sa kailangan magbalikan ng ng tulong o ng Hindi. pabor. It's just, alam mo yon, to show kindness. As simple as that, to show kindness and concern and care para dun sa tao na napagod, nag-effort para sa'yo. Ganun lang yun. At saka, para dun sa mga pinopursue, feeling ko kaya ayaw nila kunwari mag-return ng favor na pakape, ganyan. Kasi baka masamain ko na, baka isipin nito, type ko na rin siya. Dahil nagpasama ka nga, nagpabuhat ka Hindi. nga. Yes. Hindi yun sa ganon. Pinagod mo yung tao di ba? Maging tao ka rin naman dun sa Mm-mm. tumulong sa'yo, di ba? Yan. Pagsama mo ng maayos. Yun. Ayan, no? Ang mahal na. O, sabi nga, kahit pa mag-offer ng free. Ayan. Ay, ano? Free delivery ng water, si Renny Boy. Uwe, talaga ba, Renny Boy? Walang kapalit, free delivery, ikaw nag-offer, char. Oo. Yan, sabi nga ni Gail Enriquez, ayan, wag ring abusado porket nag-offer ng free service. Yes, oo. Pero kung talagang tinanggihan lahat ng offer mo, nilibre ka pa, you should be thankful. But the next time, di ba, the next time na sabihin mo, schedule mo na, sagot ko yung food natin next time. O kaya naman, mag-chip in ako ng kung magkano sa next gas natin. Kasi explain mo sa kanya, alam kong mahal ang gas ngayon. O kaya ako na magbabayad ng RFID, ako na magpapaano niya kung mag-out of town tayo, ganyan. I mean, yung mga bagay na ganyan, wag niyong kalilimutan yan, ladies. Correct. Okay? Correct. Ayan na. May mga comment ka pa ba, Popoy? Sabi ni Marvin, Wala na. Nag-uusapan Nakikita ko sila sa- ng sabi ni Mga- Marvin, nakikita ko sarili ko sa diskarte mo, kuya. Ganyan ako, diretsahan na agad. Pag gusto. Pag ayaw, di wag. Dami dyan, iba. Sana kung ganun, Marvin, madali kang kausap. Si Benny Oo. kasi, ayaw na nga. Push pa rin si Benny. Yan. Hanggang sa- Pero ngayon, ang maganda raw kay Benny ay naging sila na. Di ba? Finally. Oo, sila na. Yes. At ito na, nagagantihan na sila. Kasi kapag ka raw pala hinahalikan ni Benny si Don, ginagantihan ni Don Ano ba ng yan? halik si Benny. Ano ba yan? Hindi na sila nagpapakiramdaman, hindi na ine-enjoy na nila ang kanilang moment together. Nagbunga rin. Nagbunga rin. Pero ayus-ayusin nyo, ha? Lalo na sa mga lalaki dyan, ha? Mhm. Lalaki pa naman mahilig magganyan. Kayo. Ay, Pero nako we're mga happy kapamilya, for you, Benny thank and you. Don. We're really happy for you. 2:04, yan na nga po ang ating tamang oras mga kapamilya. At syempre, meron tayong kwentong pagsasalu-saluhan ulit bukas. Pero bago yan, pasalamat muna tayo sa mga gumanap sa ating story for today. True. Ang gumanap na Benny, diyan kamatay dyan. Si Don, si Jamie Rubio, of course. Si Dante, Susulero, Warley Alagaw. Julie, ako po yan. Si Ching, Cindy Bacena, si Wesley Dan Capuchon, yung tour guide po nating Pak na Pak, Chan Palma. At ang tumanggap po ng letter ni Benny, si Warley Alagaw. At syempre, ang nag-ayos ng lahat, si Jaco Loco. Thank you, guys. Yon. Ay sandali, may magandang point pala si dito, no? Si Gail. Sabi niya, pagka wala naman pag-asa, wag ring paasahin at utus-utusan. Ayan din sa mga ladies out there. Don't take advantage doon sa freebies na nakukuha nyo, be it service o kung ano man. Alam nyo, kung wala na, wag kayong maging user. Wag din namang manggamit. Yan, pangit din yun. Babalik sa inyo yan. Pero ito, ang maganda, ang ating kwento bukas. Ito na ang ating patikim. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Ano ba gusto mong gawin ko? Maghurumentado rin, gaya mo? Kita mo na nga pagod na pagod ako, antok na antok ako . Hashtag Dear MOR. Plot twist. Huramentado.
Okay. Kaya, Sige, bahala ka. Bukas na lang tayo magkaanuhan. Sana better na lalamunan ko bukas. Masakit eh. ay, Popoy, lumaklakan ng luya. Luya and hindi, honey. Kanina nagpay-pakwa ako eh, habang hindi nyo lang nahalata. Yung Lola Remedios, the best. Yes. No, Si Lola laki mo Remedios na and lang. Friends. Si Tito Tongkat Ali. Oo, yan. Tongkat angin, yung mga gano'n. Yung ano-ano. Ayan, pero thank you so very much mga kapamilya. Bukas magkita-kita po ulit tayo. Ayan, nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Fos. At syempre, lagi natin paalaalay, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, kahit naka-stripes kami, pinong stripes, naka-stripes na malaki si Bea, hindi po namin pinag-usapan niya, ngayon ko lang napansin, wala naman ibig sabihin. Pero hindi, nire-remind lang po namin kayo, isulat nyo na ang mga kwento ninyo. Ganun. Diba? Parang intermediate paper to, diba? Kahit ano to, Parang- ita-type lang sa email. Hindi, yung iba kasi mas feel pa rin eh. Mas feel pa rin. Susulat muna tapos tsaka ita-type na gano'n tsaka i-encode. Ganoon Alam yun. mo, Masarap sige, din. Ibalik nga Parang natin yung journal. Snail mail, diba? Tawag doon. Ayusin natin yan para may... Sa bahay Ayusin na lang po natin. ng producer namin. Doon po ipadala. Sa Solucan. Yeah. Ay nako. Ayan, thank you. Mga kapamilya, no? Stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy.